Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sabi nila, ang mga bagay na basag ay hindi na kailanman maibabalik sa dati. Pero paano kung sa bawat lamat at bawat pirasong nawala, mayroong espasyong nabubuo para sa isang bagong simula? Paano kung ang mga pinagdugtong na piraso ay mas matatag pa pala kaysa sa buo? Samahan ninyo kaming tuklasin ang sagot sa pinakabago naming serye na pinamagatang Ang Obra ng Mga Basag na Puso. Mga demonyo ang mga anak ninyo, mga demonyo. Ang sigaw na iyon na puno ng pinaghalong galit at pagkasuklam ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng Hacienda Kanlungan. Sinundan iyon ng malakas na kalabog ng pinto. Para kay Datu Sikla Rocaverde, iyon na ang tunog ng pagkatalo. Ang 18 pagkatalo. Nakatayo siya sa paanan ng engrandeng hagdanan, masakikitang sentido, habang pinagmamasdan ng isa na namang yaya na tumatakbo palabas ng kanyang mansyon na para bang hinahabol ng lahat ng masasamang espiritu sa mundo. Hawak nito ang isang maleta sa isang kamay at ang isa naman ay iwinawagayway sa ere. Isinusumpa ang pangalan ng kanyang pamilya. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Datu. Napakapit siya ng mahigpit sa barandilya na gawa sa nara. Ang Hacienda Kanlungan, isang pangalang kabalintunaan. Dapat sana'y isa itong lugar ng kapayapaan, isang kanlungan. Ngunit sa loob ng isang taon, mula nang pumanaw ang kanyang asawa, naging isa itong magandang kulungan, isang palasyo ng kaguluhan na pinamumunuan ng 4 na maliliit na hari. Ang kanyang quadruplet na mga anak na lalaki, Alpas, Dagsa, Kidlatan, at Pana. 4 na pangalan, 4 na sakit ng ulo. Sir Datu, basag ng kanyang mayordoma, si Manang Belen. Sa kanyang pag-iisip, nasa receiving area na po ang susunod na aplikante. Ang 19. Ang 19. Paulit-ulit sa isip ni Datu. Ang bilang ay tila isang biro, isang malupit na paalala ng kanyang kabiguan bilang isang ama. Tumangulang siya at walang ganang naglakad patungo sa kanyang opisina. Madilim ang silid. Tanging ang ilaw mula sa malaking bintana sa kanyang likuran ang nagsisilbing liwanag. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa leather at ipinag-krus ang mga braso sa dibdib. Handa na siya para sa isa na namang pagkabigo. Marahil ay isa na namang desperadang babae na naghahangad ng malaking sahod o isang matandang dalaga na nag-aakalang kaya niyang paamuin ang mga halimaw. Papasukin mo na siya. Utos niya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Walang espesyal sa kanya. Sa unang tingin, hindi siya bata, hindi rin matanda. Payak ang suot na blusa at pantalon. Walang kolorete sa mukha. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin, may kung anong tumama kay Datu. Ang kanyang mga mata. Mayroong kakaibang lalim sa mga matang yon. Isang kalungkutan na tila pamilyar sa kanya. Isang bigat na hindi kayang itago ng simpleng ngiti. Magandang hapon po, Mr. Rocaverde. Ako po si Hanan Soliman. Ang boses niya ay mahinahon. Walang bahid ng pagkasabik o kaba. Inilatag ni Datu ang kanyang mga kamay sa mesa. Miss Soliman, alam mo ba kung bakit ka narito? Para po sa posisyon ng yaya para sa inyong 4 na anak. Sagot nito. Mali. Mabilis na sabi ni Datu. Ang boses ay may diin. Hindi lang yaya ang kailangan ko. Kailangan ko ng isang general, isang tamer. 18 na ang sumuko sa pwestong yan. Ang huli ay kakatakbo lang palabas ng bahay na ito kanina. Sumisigaw na mga demonyo raw ang mga anak ko. Kaya mo ba yon? Hindi na tinagsihanan.
Nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay diretso pa ring nakatingin sa kanya. Hindi po ako general. At lalong hindi po ako tamer, Mr. Rocaverde. Isa po akong tagapag-alaga. May kung anong kumirot sa dibdib ni Datu sa sagot na yon. Isang katapangan na hindi niya inaasahan. Wala akong oras para sa mga pilosopiya. Anya, pilit na pinatigas ang sarili. Ang mga anak ko ay magulo. Sinisira nila ang mga gamit. Nagtatago sila. Sumisigaw sila. At gagawin nila ang lahat para paalisin ka rito. Bakit sa tingin mo iba ka? Isang saglit na katahimikan. Tumingin si Hanan sa labas ng bintana sa malawak na hardin ng hasyenda. Dahil hindi po ako natatakot sa gulo, sir, sabi niya. At muling ibinalik ang tingin kay Datu. Minsan, ang gulo ay sigaw lang ng isang pusong hindi alam kung paano humingi ng tulong. Natigilan si Datu. Sa lahat ng mga aplikante, siya lang ang tanging nakakita ng higit pa sa 4 na pasaway na bata. Tinanggap ka na, bigla niyang nasabi. Ikinagulat maging ng sarili niya. Hindi na niya kailangan ng resume. Hindi na niya kailangan ng mga reference. Sa sandaling iyon, ang kailangan niya ay ang katiting na pag-asa na inaalok ng mga mata ng babaeng ito. Ipinakita niya kay Hanan ang magiging silid nito, na nasa dulo ng pasilyo kung nasaan ang kwarto to ng mga bata. Nang buksan niya ang pinto, isang eksena ng sinadyang paninira ang bumungad sa kanila. Ang mga damit na ipinadala ni Hanan kanina ay nagkalat sa sahig. Ang ilan ay may mantsa ng putik. Ang kama ay ginulo at sa pader, nakasulat sa itim na Crayola ang 2 salita. Sa malalaki at galit na letra, umalis ka. Hinintay ni Datu ang reaksyon. Ang sigaw, ang panlalaki ng mata, ang pag-atras. Ngunit wala. Si Hanan Soliman ay tumayo lang doon. Tinitigan niya ang bawat piraso ng damit sa sahig, ang bawat guhit sa pader. Walang galit sa kanyang mukha. Walang takot. Tanging ang pamilyar na kalungkutan na naman sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sa pagkamangha ni Datu, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting malungkot at puno ng pag-unawa. Nagsimula itong maglakad papasok. Dahan-dahang pinulot ang isang blusang itinapon malapit sa pinto. Pasensya na po sa kanila, sabi ni Datu. Hindi alam kung bakit siya humihingi ng tawad. Umiling lang si Hanan, hindi tumitingin sa kanya. Okay lang po. Isa lang itong malikhaing paraan ng pagbati. Bago pa makasagot si Datu, isang anino ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Si Kidlatan, ang pinakamabilis at pinakamalikot sa 4. Sa isang iglap, nahablot nito ang handbag ni Hanan na nakasabit sa kanyang balikat at mabilis na tumakbo palayo sa pasilyo, tumatawa na parang isang duwende. Kidlatan, bumalik ka rito! Sigaw ni Datu, handa nang habulin ang anak. Ngunit pinigilan siya ng mahinahong boses ni Hanan. Hayaan niyo na po siya, sir. Kasabay ng pagtakbo ni Kidlatan, nahulog mula sa hindi nakasarang bulsa ng bag ang isang bagay. Isang litrato. Lumapag ito sa sahig na gawa sa kahoy, nakataob. Isang puting parisukat sa gitna ng madilim na pasilyo. Isang sikretong hindi pa nabubunyag. Akmang pupulutin yon ni Datu, ngunit mas mabilis si Hanan. Dahan-dahan itong yumuko, kinuha ang litrato at mabilis na itinago sa kanyang bulsa nang hindi tinitingnan ni Numan. At sa sandaling iyon, alam ni Datu na ang babaeng ito, ang ika-19 na aplikante, ay hindi lang isang yaya. Isa siyang misteryo. At ang misteryong yon ay maaaring ang kaligtasan o ang tuluyang pagkasira ng kanyang pamilya. Katahimikan, iyon ang unang napansin ni Hanan nang isara niya ang pinto ng kanyang bagong silid. Sa labas, naroon ang bakas ng isang maliit na bagyo, mga damit na nagkalat, mga salitang isinulat sa galit.
Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito, tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Hindi siya nagabalang sindihan ng ilaw. Sa halip, lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang papalubog na araw sa kalawakan ng hacienda kanlungan. Maganda, mapayapa, isang perpektong larawan na nagtatago ng napakaraming sakit. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang litratong nahulog kanina. Ang papel ay luma na. Ang mga gilid ay kupas na sa paulit-ulit na paghawak. Maingat niya itong iniharap sa sarili. 4 na maliliit na mukha ang ngumiti pabalik sa kanya. 4 na pares ng magkakamukhang mata, puno ng buhay at pangako. Ang kanyang 4 na anghel, ang kanyang 4 na nawawalang piraso. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, bumagsak mismo sa mukha ng isa sa mga bata sa larawan. Mabilis niya itong pinunasan na para bang kaya niyang punasan din ang sakit sa kanyang puso. Hindi ko kayo pinalitan, bulong niya sa litrato. Tinutulungan ko lang ang mga pusong katulad ng sa atin. Pinuntahan niya si Kidlatan sa hardin. Hindi niya ito sinigawan o pinagalitan. Naupo lang siya sa isang bangko na may ilang metro ang layo. Hawak-hawak pa rin ng bata ang kanyang handbag. Matapos ang ilang minuto ng pagmamasid, dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na laruang kotse. Nilaro niya ito sa kanyang palad. Gumagawa ng mahinang tunog ng makina. Hindi nagtagal, naagaw nito ang atensyon ni Kidlatan. Dahan-dahan itong lumapit. Ang mga mata ay nakatutok sa laruan. Gusto mo? Mahinang alok ni Hanan. Tumango ang bata. Iyon na ito, sabi ni Hanan, iniabot ang kotse. Kapalit ng bag ko. Nag-alinlangan si Kidlatan, pero sa huli, ibinagsak nito ang bag sa damuhan at mabilis na kinuha ang laruan, saka tumakbo papalayo. Hindi isang tagumpay, alam ni Hanan. Ngunit isa itong simula. Isang maliit na palitan na walang sigawan, walang parusa. Tanging pag-unawa. Kinabukasan, hindi niya sinunod ang mahigpit na battle plan na iniwan ni Datu sa kanyang mesa. Ang schedule ay puno ng mga aralin, pag-e-ensayo, at mga gawaing pandisiplina. Sa halip, ginugol ni Hanan ang buong umaga sa pagmamasid lamang. Nakita niya si Dagsa, ang pinaka-emosyonal, na paulit-ulit na ibinabagsak ang isang tore ng building blocks sa tuwing malapit na itong matapos, na para bang sinasadya niyang sirain ang isang bagay na maganda bago pa man ito mabuo. Nakita niya si Alpas, ang pinakatahimik na palihim na pumupunta sa sala para titigan ng isang malaking litrato ng isang magandang babae, ang kanilang ina. Kapag inaakala niyang walang nakatingin, nakita niya si Pana, ang pinakamatalas magsalita, na nagdodrawing ng mga larawan ng mga halimaw na nakikipaglaban sa mga sundalo, palaging mag-isa sa isang sulok. At si Kidlatan ay palaging tumatakbo, na para bang may hinahabol o tinatakasan. Hindi sila mga demonyo, sila ay mga batang nalulunod sa kalungkutan. Nang hapon na yon, isang magarang sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang babaeng elegante ang bumaba, nakasuot ng mamahaling bestida at salaming pang-araw. Siya si Isla Velasco, ang pinsan ng yumaong asawa ni Datu. So, ikaw pala ang bagong biktima, sabi ni Isla. Tinatanggal ang kanyang salamin. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanunuri, malamig. Good luck, you'll need it. Nagdala siya ng isang kahon ng mamahaling cake. Ngunit habang inilalapag niya ito sa mesa, bumulong siya kay Hanan. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Huwag kang masyadong maging kampante. Ang mga batang yan may sariling mundo. At wala kang lugar doon. Kung ako sa'yo, gawin mo lang ang trabaho mo, kunin ang sahod mo, at huwag kang mag-invest ng emosyon. Masasaktan ka lang.
Isang babala na nakabalat kayo bilang isang payo. Naramdaman ni Hanan ang kompetisyon, ang pagmamay-ari sa teritoryo na hindi naman dapat pag-agawan. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Aisla. Sa halip tinipon niya ang 4 na bata sa hardin. Wala siyang dalang libro o laruan. Naupo lang siya sa damuhan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sumunod naman ang mga bata, nag-aalangan. Umupo sa di kalayuan, pinapanood siya, walang nagsalita. Tanging ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Pinikit ni Hanan ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hinayaan niya ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nila. Hinayaan niyang maramdaman ng mga bata na hindi niya sila pipilitin, na hindi niya sila huhusgahan, na handa siyang maghintay. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita sila ni Datu. Nangunot ang kanyang noo. Anong ginagawa nila? Bakit sila nakaupo lang doon? Dapat ay nag-aaral sila. Dapat ay may ginagawa silang produktibo. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya na bumaba at sumigaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, ang 4 niyang anak ay magkakasama sa isang lugar nang hindi nag-aaway, hindi nagsisigawan, hindi naninira. Sila ay tahimik. Nang bumalik si Datu sa mansyon ng gabing iyon, madilim na. Ang inaasahan niyang eksena ng kaguluhan ay hindi sumalubong sa kanya. Sa halip, isang hindi pamilyar na katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Natagpuan niya si Hanan at ang mga bata sa hardin pa rin. Nakaupo sa parehong pwesto. Tila walang nagbago. Ang pasensya niya ay naubos. Ang pagod sa buong araw at ang pag-aalala ay sumabog. Ano ang klaseng pag-aalaga ito? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Napatayo ang mga bata sa gulat. Ngunit si Hanan ay nanatiling nakaupo. Dahan-dahang iminulat ang mga mata para harapin siya. Binabayaran kita para disiplinahin sila, hindi para magmukmok. Hindi sumagot si Hanan. Sa halip, tumingin siya sa mga bata na ngayon ay nakatingin sa kanilang ama na may halong takot at sama ng loob. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Datu. At sa mga mata niyang nangungusap, nakita ni Datu ang isang tanong na walang boses. Isang tanong na tumusok sa kanyang konsensya. Kailan mo huling pinakinggan ang katahimikan nila? Ang galit ni Datu ay parang isang apoy na biglang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salitang handa na niyang isumbat ay biglang naglaho sa hangin nang masalubong niya ang titig ni Hanan. Isang titig na hindi mapanghusga, kundi puno ng pag-unawa na tila tumatagos sa pader na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Nakatayo ang 4 niyang anak sa likuran ni Hanan, maliliit na anino sa dilim. Hindi sila umiiyak, hindi sila takot, sila ay nanonood. Naghihintay kung ano ang susunod niyang gagawin, kung paano niya sasaktan ang babaeng nag-alok sa kanila ng kapayapaan sa unang pagkakataon. Pumasok na kayo sa loob. Maghapunan na. Utos ni Hanan sa mga bata. Ang boses ay mahinahon pa rin na para bang walang nangyaring sigawan. Nag-aalangan, ngunit sumunod ang 4. Naglakad sila pabalik sa mansyon, ngunit bago tuluyang mawala sa pinto, lumingon si Alpas, ang pinakatahimik, ang pinakamalalim, at tinapunan si Datu ng isang tingin na puno ng pagkadismaya. Isang tingin na mas masakit pa sa kahit anong sampal. Naiwan silang dalawa ni Hanan sa hardin. Ang katahimikan ngayon ay hindi na mapayapa. Ito ay mabigat. Puno ng mga hindi masabing salita. Hindi ko naiintindihan. Unang nagsalita si Datu. Ang boses ay mas mahina na, halos pabuluong. Ang schedule, ang mga patakaran. Naroon ang lahat para magkaroon ng kaayusan. Ang kaayusan ay para sa mga bagay, Mr. Rocaverde? Sagot ni Hanan, dahan-dahang tumayo. Ang mga bata ay hindi bagay. Sila ay mga damdamin.
At ang mga damdamin nila ngayon ay magulo. Hindi mo matatakpan ng schedule ang isang sugat na nagdurugo. Huminga siya ng malalim. Buong araw silang tahimik, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa wakas, may isang taong hindi sila pinipilit maging masaya. May isang taong hinahayaan silang maging malungkot. Natigilan si Datu, hinahayaan silang maging malungkot. Kailan niya huling ginawa iyon? Mula nang mamatay ang asawa niya, ang tanging gusto niya ay ayusin ang lahat. Ayusin ang mga bata, ayusin ang bahay, ayusin ang sarili niya. Ngunit hindi niya kailanman inisip na baka ang kailangan lang nila, ang kailangan niya, ay ang hayaang masira muna sila ng tuluyan. Subukan mo ang paraan ko. Pagpapatuloy ni Hanan, 1 linggo. Kung walang magbago, susundin ko ang bawat salita sa schedule mo. Dahil sa pagod, dahil sa tingin ng kanyang anak kanina, dahil sa kakaibang pakiramdam ng pag-asa na dala ng babaeng ito, sumuko si Datu. Sige, sabi niya, 1 linggo. Kinabukasan, may kakaibang ginawa si Hanan. Kumuha siya ng isang lumang baul na gawa sa kahoy mula sa bodega. Nilinis niya ito, pinunasan, at inilagay sa isang sulok ng kanilang playroom. Wala siyang sinabi sa mga bata. Inilagay niya lang ito doon. Sa ibabaw ng baul, ipinatong niya ang isang maliit at simpleng picture frame. Walang laman. Ano yan? Tanong ni Pana, ang pinakadirekta sa lahat, habang nakatayo sa may pintuan, nagmamasid. Ngumiti si Hanan. Isang memory corner, isang sulok para sa mga alaala. Pwede ninyong ilagay dito ang anumang bagay na nagpapaalala sa inyo sa mommy ninyo. Isang lugar para sa kanya, dito sa atin. Tinalikuran siya ni Pana at bumalik sa pagdodrawing ng mga halimaw. Ang iba ay hindi rin nagpakita ng interes. Ngunit alam ni Hanan na ang binhi ay naitanim na. Lumipas ang 2 araw. Ang baul ay nanatiling walang laman. Ngunit napansin ni Hanan ang mga palihim na sulyap ng mga bata dito. Ang pagdaan nila sa harap nito nang mas mabagal kaysa karaniwan. Sa 3 araw, habang nag-aayos si Hanan ng mga libro sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ito. Si Pana. Dahan-dahan itong lumapit sa baul. Sa kamay nito ay may hawak na isang papel, isang guhit. Mabilis niyang inilagay ang papel sa ibabaw ng baul, katabi ng walang lamang picture frame at akmang tatakbo na palayo. Maganda ang drawing mo, Pana, sabi ni Hanan. Hindi lumilingon. Natigilan ng bata. Hindi mo pa nga nakikita. Hindi ko kailangang makita, sagot ni Hanan. Alam kong maganda, dahil galing yan sa puso mo. Lumapit si Hanan sa baul. Ang drawing ay isang larawan ng isang babaeng may pakpak ng anghel, nakangiti, habang hawak ang kamay ng 4 na maliliit na batang lalaki. Sa ilalim nito, nakasulat sa pambatang sulat kamay, "Miss ka na namin, Mommy." Isang bagay ang kumurot sa puso ni Hanan. Alam mo ba, sabi niya kay Pana, na ang mommy mo, kahit nasa langit na, ay palagi pa ring nakatingin sa'yo. At sigurado akong tuwang-tuwa siya ngayon sa drawing mo. Sa unang pagkakataon, hindi sumagot ng pabalang si Pana. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Pagkatapos, sa isang boses na halos hindi marinig, sinabi nito, "Salamat, Yaya Hanan." Mula sa kanyang opisina, nabukas ng bahagya ang pinto. Nasaksihan ni Datu ang lahat. Nakita niya ang pag-aalangan ni Pana, ang simpleng pagtanggap ni Hanan, at ang maliit na sinag ng liwanag na pumasok sa madilim na mundo ng kanyang anak. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pag-asa ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, dumating si Aisla. Dala-dala ang karaniwan niyang matamis na ngiti at isang basket ng mga prutas.
Nakita niya ang drawing ni Pana sa ibabaw ng baul. "Oh, anong kalokohan ito?" tanong niya. Nakataas ang isang kilay. "Isang memory corner," sagot ni Datu na lumabas mula sa kanyang opisina. Naglakad si Isla palapit sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Hinawakan niya ang braso ni Datu. "Pinsan," bulong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi ba't mapanganib ito? Baka lalo lang silang hindi makamove on. Baka sinasadya niyang saktan ng mga bata para maging dependent sila sa kanya." Tinitigan ni Datu ang baul. Tinitigan niya ang simple ngunit makapangyarihang drawing ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, ang mga salita ni Isla ay hindi na tunog payo. Ang mga yon ay tunog lason. Tiningnan niya si Isla. At pagkatapos ay tumingin siya sa pasilyo kung saan naglalakad si Hanan. Inaakay ang mga bata papunta sa kanilang silid. At sa pagitan ng dalawang babae, sa pagitan ng kadiliman at ng unang sinag ng liwanag, naramdaman ni Datu na ang Hacienda Kanlungan ay hindi na lang basta isang bahay. Isa na itong larangan ng digmaan para sa mga puso ng kanyang mga anak. At hindi pa niya alam kung kanino siya dapat kumampi. Ang memory corner ay naging isang tahimik na dambana. Kinabukasan, inilagay ni Dagsa ang paboritong libro ng kwento ng kanyang ina. Sumunod si Alpas na naglagay ng isang maliit na kabibe na pinulot nila sa huli nilang bakasyon sa dagat. Maging si Kidlatan ay nag-iwan ng isang bato na makinis at bilog, isang bagay na palaging hinahanap ng kanilang ina tuwing sila'y namamasyal. Ang baul ay unti-unting napuno ng mga alaala at kasabay nito, ang bigat sa loob ng mansyon ay unti-unting gumaan. Ang mga sigaw ay napalitan ng mga bulungan, ang mga kalabog ay naging mga yabag. At minsan, kung papalarin, maririnig ang mahinang halakhak mula sa playroom. Si Hanan ang sentro ng lahat ng ito. Para siyang isang hardinero na matiyagang nag-aalaga sa 4 na halamang nalalanta. Binibigyan sila ng sapat na espasyo para lumago sa sarili nilang paraan. Isang hapon, tinuruan niya silang gumawa ng pandesal. Ang kusina, na dati lugar ng tensyon tuwing oras ng pagkain, ay napuno ng harina, tawanan at amoy ng bagong lutong tinapay. Si Datu, sa kabilang banda, ay naging isang manonood mula sa malayo. Unti-unti niyang binawasan ang oras sa opisina. Madalas niyang natatagpuan ang sarili na nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ang interaksyon ni Hanan sa kanyang mga anak. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga bata. Isang pagtingin na may halong paggalang at pagtitiwala na matagal na nilang hindi ipinapakita sa kahit kanino, lalo na sa kanya. At mayroon ding paghanga na nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib para sa babaeng ito. Isang paghanga sa kanyang lakas, sa kanyang hindi maubos-ubos na pasensya at sa kanyang kakaibang kakayahang makita ang liwanag sa pinakamadilim na sulok. Isang gabi, hindi siya makatulog. Lumabas siya sa balkonahe para magpahangin at natagpuan niya si Hanan doon. Nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. May hawak na tasa ng tsa. "Hindi ka rin makatulog?" tanong niya. Sinisira ang katahimikan. Lumingon si Hanan, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Masyadong maganda ang mga bituin para palampasin. Tumayo si Datu sa tabi niya, sumandal sa rehas. Sa unang pagkakataon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay 2 taong naghahanap ng kapayapaan sa katahimikan ng gabi. "Salamat, Hanan," bigla niyang sinabi. Ang mga salita ay tila kusa na lang lumabas para sa lahat. Tumingin sa kanya si Hanan. Ang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng buwan. "Wala po akong ginagawa, Sir Datu. Binibigyan ko lang sila ng pagkakataong marinig ang sarili nila." "Pero narinig mo sila. Noong panahong bingi ako sa sarili kong mga anak." Pag-amin ni Datu
Ang boses ay may bahid ng pagsisisi. Masyado akong naging abala sa pagtatayo muli ng mga pader na gumuho. Hindi ko napansin na naiwan ko sila sa loob. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang komportable, puno ng pag-unawa. Hindi pa po huli ang lahat, mahinang sabi ni Hanan. Ang mga pader ay kayang tibagin. Habang nagsasalita siya, isang malamig na hangin ang umihip. Bahagyang nanginig si Hanan. Bago pa man makapag-isip si Datu, kusa nang kumilos ang kanyang katawan. Hinubad niya ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Nagtagpo ang kanilang mga kamay sa isang saglit. Isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Mainit, hindi inaasahan, at nakakagulat. Mabilis na binawi ni Datu ang kanyang kamay na para bang napaso. Ngunit ang init ay nanatili. Hindi nila alam na mula sa isang bintana, sa ibaba, may isang pares ng matang nanlilisik na nakamasid sa kanila. Si Isla. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang eksena sa balkonahe ay isang deklarasyon ng giyera na siya lang ang nakakaalam. Kinabukasan, isinagawa ni Isla ang kanyang plano. Alam niyang si Dagsa ang pinakamaramdamin, ang pinakamadaling saktan. Habang abala si Hanan sa paghahanda ng merienda, pumasok si Isla sa playroom. Nakita niya ang paboritong laruan ni Dagsa, isang maliit na kotseng bumbero na gawa sa kahoy. Ito ang huling regalong natanggap nito mula sa kanyang ina. Kumuha si Isla ng isang maliit na screwdriver mula sa kanyang bag. Maingat, ngunit may sapat na puwersa. Binali niya ang isa sa mga gulong ng laruan. Pagkatapos, itinapon niya ang screwdriver sa basurahan malapit sa pinto ng kusina kung saan alam niyang madalas magpunta si Hanan. Ang sigaw ni Dagsa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang fire truck ko, fire, sira na! Natagpuan nila ang bata na umiiyak sa sahig ng playroom. Yakap-yakap ang sirang laruan. Agad na lumapit si Hanan para aluin ito. Sinong gumawa nito? Galit na tanong ni Datu. Ang boses ay dumadagundong. Walang umamin. Ngunit si Isla, na biglang lumitaw na may mukha ng isang nag-aalalang anghel, ay lumuhod sa tabi ni Dagsa. Shh! Tahan na, Dagsa! Tahan na! Sabi niya, habang ang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Hanan. Baka hindi naman sinasadya. Baka may nakaapak lang. Hindi! May sumira dito. Sigaw ni Dagsa. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Maya-maya, isang katulong ang lumapit kay Datu. May dalang isang maliit na screwdriver. Sir Datu, nakita ko po ito sa basurahan malapit sa kusina. Baka po ito yung ginamit. Lahat ng mata ay napunta kay Hanan. Siya ang huling nanggaling sa kusina. Kinuha ni Datu ang screwdriver. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Hanan. Ang pag-asa at paghanga na naramdaman niya kagabi ay biglang nabahiran ng lason ng pagdududa. Bakit gagawin ni Hanan yon? Walang dahilan. Ngunit ang ebidensya... Hanan, tanong ni Datu. Ang boses ay mababa at puno ng tensyon. May alam ka ba dito? Umiling si Hanan. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at sakit. Sakit para sa bata at sakit dahil sa akusasyon sa kanyang mga mata. Wala po, sir. Hindi ko po magagawa yan. Pero ikaw ang laging nasa kusina. Ikaw lang. Sabat ni Isla, ang boses ay nagpapanggap na nagtatanggol kay Datu. Ang tiwala na unti-unting nabubuo sa pagitan ni Datu at Hanan ay biglang nagkaroon ng lamat. Isang maliit na lamat na sinadyang gawin ni Isla. Sapat na para pumasok ang lahat ng pagdududa. Tinitigan ni Datu si Hanan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Naghahanap ng katotohanang hindi niya mahanap. At sa mga mata ni Hanan,
Nakita niya hindi lang ang pagtanggi, kundi ang sakit ng isang taong muling pinagtaksilan ng tiwala. Ang hangin sa playroom ay tila hindi na kayang hingahin. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa dibdib ni Datu. Sa isang banda, naroon ang tiwalang sinimulan niyang ibigay kay Hanan, isang babaeng nagdala ng unang sinag ng pag-asa sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, naroon ang malamig at matigas na ebidensya, ang screwdriver, ang lokasyon, ang pagkakataon. Tinitigan niya si Hanan, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagkakasala. Ngunit ang nakita lang niya ay isang malalim na sakit sa mga mata nito. Isang sakit na tila mas malalim pa sa akusasyong kanyang kinakaharap. Hindi ko magagawa yan, ulit ni Hanan. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pagkadismaya. Alam ninyo yan. Paano namin malalaman? Muling sumabat si Isla, lumalapit kay Datu. Hindi ka pa namin lubos na kilala. Si Dagsa ay patuloy sa pag-iyak. Ang tunog ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Datu. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang pumili. Hanan, mag-usap tayo sa opisina, sabi niya. Ang boses ay awtoritatibo at malamig. Isang hakbang paatras sa pader na sinimulan na sana nilang tibagin. Ngunit bago pa sila makakilos, isang maliit na boses ang pumunit sa tensyon. Hindi po siya. Lahat sila ay napalingon kay Alpas, ang pinakatahimik, ang laging nasa isang sulok. Nakatayo ito ngayon sa gitna. Ang mga maliliit na kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nakita ko po si Tita Ayla, sabi ng bata. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Pumasok po siya dito kanina, noong nasa kusina si Yaya. Lumapit po siya sa mga laruan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Si Ihla ay namutla, ang kanyang pagkukunwaring pag-aalala ay biglang naglaho, napalitan ng hindi maitagong gulat. Alpas anak, baka namamalikmata ka lang, sabi niya. Pilit na pinapatamis ang boses. Alam mo namang mahal na mahal kayo ni Tita. Hindi po ako namamalikmata, giit ni Alpas, at sa unang pagkakataon, isang kislap ng galit ang lumitaw sa mga mata ng bata. Nakita ko po kayo. Para kay Datu, ang mga salita ng kanyang anak ay parang isang malakas na sampal. Pinaniwalaan niya ang isang ebidensya kaysa sa karakter ng isang tao, kaysa sa instinct na nagsasabing imposible itong gawin ni Hanan. Pinagdudahan niya ang babaeng nagturo sa kanyang anak kung paano muling magtiwala. Ang tingin niya ay napunta kay Isla na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Pagkatapos ay kay Hanan na nakatayo lang doon. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng pag-angat ng sisi, kundi luha ng naipong sakit. Dahil sa kaguluhan, ang apat na bata ay nagtipon sa paligid ni Hanan na para bang sila ang mga maliliit na sundalong nagpoprotekta sa kanilang reyna. Si Pana, na laging prangka, ang nagtanong ng tanong na bumabagabag sa isip nilang lahat. Yaya Hanan, sabi nito, hinahawakan ang kamay niya. Bakit? Bakit po ang bait ninyo sa amin? Kahit po ang sama-sama namin. Bakit po naiintindihan ninyo kami? Segunda ni Dagsa, ang mga hikbi ay humihina na. Tumingin si Hanan sa apat na mukha na nakapaligid sa kanya. Apat na pares ng matang naghahanap ng kasagutan. Huminga siya ng malalim. Isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tila sa isang iglap, ang lahat ng lakas na ipinapakita niya sa loob ng mga nagdaang linggo ay biglang bumigay. Uvi Hanganan Soliman. Tinitigan niya ang mga bata, ang kanilang mga matang puno ng kuryosidad at sakit. Nakita niya sa kanila ang refleksyon ng apat na pares ng matang hinding-hindi na niya muling makikita. Ang sikretong matagal na niyang itinatago, ang bigat na mag-isa niyang pinapasan,
ay tila humihingi na ng kalayaan. Naiintindihan ko kayo. Simula niya, ang boses ay basag. Dahil ang sakit na nararamdaman ninyo ay naramdaman ko na rin. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Hinawakan niya ang mga kamay ng mga batang nasa tabi niya. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng pagkawala. Ang pakiramdam na may kulang sa puso ninyo na hindi na kailanman mapupunan. Isang luha ang pumatak. Pagkatapos ay isa pa. Dahil ako rin ay nawalan. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang bawat isa sa kanila. Tulad mo, Alpas, na nangungulila sa yakap. Tulad mo, Dagsa, na laging galit sa mundo. Tulad mo, Kidlatan, na gustong takasan ng lahat. At tulad mo, Pana, na gustong ipagsigawan ng sakit. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Dahil minsan, nagkaroon din ako ng 4 na anak na lalaki, quadruplets, katulad ninyo. Ang revelasyon ay bumagsak sa silid na parang isang bomba. Ang mga bata ay natigilan. Maging si Isla ay napanganga sa gulat. Si Datu naman, na nakatayo sa may pinto, ay parang binuhusan ng yelo. Ang mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. Lahat ng katanungan tungkol kay Hanan, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-unawa, ay nasagot sa isang pangungusap na yon. Nasaan po sila? Tanong ni Alpas sa isang halos pabulong na boses. Hinanap ni Hanan ang lakas na sabihin ang mga susunod na salita. Ang mga salitang sumusunog sa kanyang lalamunan sa tuwing sinusubukan niyang bigkasin. Nasa langit na sila, sabi niya. Ang boses ay tuluyan ng bumigay. Kasama na nila ang mami ninyo. At doon, sa sahig ng playroom, napahagulhol si Hanan Soliman. Ang lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng luhang hindi niya iniyak sa loob ng maraming taon, ay bumuhos na parang isang rumaraga ng ilog. Hindi na nag-isip ang 4 na bata. Sa isang pagkilos na puno ng purong damdamin, niyakap nilang lahat si Hanan. Ang maliliit nilang mga braso ay pumulupot sa kanya. Sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang basag na puso. Sa unang pagkakataon, hindi sila ang inaalagaan. Sila ang nag-aalaga. Nakatayo si Datu sa may pintuan, hindi makagalaw. Ang tanawin sa kanyang harapan ay ang pinakamaganda at pinakamapait na obrang nasaksihan niya. Isang babaeng basag na pinapagaling ng 4 na batang basag din. Samamantala, sa isang sulok, nakatayo si Isla. Nakalimutan na ng lahat. Ngunit ang gulat sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan. Isang ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang masamang ideya. Narinig niya ang bawat salita. 4 na anak na lalaki, nawala. Isang nangiting demonyo ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nakita ng sinuman. 4 na anak? Perpekto. Bulong niya sa sarili. Mayalas na ako. Ang revelasyon ni Hanan ay nag-iwan ng isang permanenteng marka sa Hacienda Kanlungan. Ang sikreto na akala ng lahat ay magiging isang pader sa pagitan nila ay naging isang tulay pala. Isang tulay na gawa sa pinagtagpi-tagping sakit at pag-unawa na nag-ugnay sa puso ni Hanan at ng 4 na bata sa paraang hindi kayang gawin ng dugo. Ang mga bata ay mas lalong naging malapit kay Hanan. Ang pagtingin nila sa kanya ay hindi na lang basta sa isang yaya, kundi sa isang kakampi, isang karamay sa kanilang kalungkutan. Para naman kay Datu, ang pagtingin niya kay Hanan ay lumalim mula sa paghanga patungo sa isang bagay na mas masidhi, isang bagay na kinatatakutan niyang pangalan. Nakita niya ngayon hindi lang ang isang malakas na babae, kundi isang kaluluwang puno ng lamat, katulad niya. At sa mga lamat na yon, nakita niya ang isang kagandahang hindi niya maipaliwanag.
Naging mas madalas ang kanilang mga pag-uusap sa balkonahe. Hindi na lang tungkol sa mga bata, kundi tungkol na rin sa mga pangarap na nawala, sa mga paano kung, at sa bigat ng pagiging mag-isang magulang. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin matapos matulog ang mga bata, naglakas loob siyang magtanong, paano? Paano sila nawala? Nakita niya ang sakit na muling gumuhit sa mukha ni Hanan, ngunit hindi ito umiwas ng tingin. Isang aksidente sa daan. Umuulan ng malakas. Madulas ang kalsada. May gusto pa sanang itanong si Datu, sino ang nagmamaneho? Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Hanan. Ang balat nito ay malamig. Ngunit ang pagkakahawak niya ay magaan at nag-aalangan. Hindi bumitaw si Hanan. Sa halip, bahagya nitong hinigpitan ng hawak na para bang kumakapit sa isang salbabida sa gitna ng isang maalong dagat. Nagpatuloy sila sa paglalakad, magkahawak kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang salitaan, tanging ang tunog ng kanilang mga yabag sa damuhan at ang sabay na pintig ng kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Datu ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam na baka, sa kabila ng lahat, posible palang maging buo muli. Ngunit ang bawat liwanag ay may kaakibat na anino. At ang anino sa Hacienda Kanlungan ay may pangalang Isla. Habang namumukadkad ang pagtitinginan ni Datu at Hanan, si Isla naman ay abala sa kanyang sariling hardin ng kasamaan. Ang revelasyon ni Hanan ay hindi awa ang ibinigay sa kanya, kundi isang oportunidad, isang sandata. Nagbayad siya ng isang pribadong investigador at hindi nagtagal, nakuha niya ang kanyang kailangan, ang kumpletong police report ng aksidenteng kumitil sa buhay ng pamilya ni Hanan. Isang hapon, habang mag-isang nagkakape si Datu sa kanyang opisina, pumasok si Isla. Ang muka ay balot-lot ng pagkukunwaring pag-aalala. Pinsan, maaari ba kitang makausap? Inilapag ni Isla ang isang brown envelope sa mesa ni Datu. Nag-aalala lang ako sa'yo, sa mga bata. Kaya nagbakasakali akong alamin ang buong kwento tungkol kay Hanan para lang makasiguro na ligtas ang pamilya natin. Nangunot ang noo ni Datu, ngunit binuksan niya ang envelope. Sa loob ay ang mga kopya ng police report. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang mga detalye. At doon niya nakita ang mga salitang gumimbal sa kanya. Driver of the vehicle, Hanan G. Soliman. Status, sole survivor. Si Hanan. Si Hanan ang nagmamaneho. Hindi ito nangangahulugan ng kahit ano. Datu, sabi ni Isla. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Isang aksidente, isang trahedya. Pero, isipin mo, lumapit si Isla at bumulong sa kanyang tenga. Isang ina na nawalan ng 4 na anak sa isang aksidenteng siya ang dahilan. Hindi mo masasabi kung anong epekto niyan sa pag-iisip ng isang tao. Ang trauma, ang guilt, maaaring maging mapanganib. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Datu. Ang boses ay naninigas. Mahal ko ang mga pamangkin ko, Datu, sabi ni Isla, hinahawakan ang kanyang balikat. Paano kung sa sobrang pagmamahal niya sa kanila ay malito siya? Isipin niya na ang mga anak mo ay ang mga anak niya? Paano kung ang pag-aalaga niya ay isa na palang obsession? Tumigil ka na, Isla. Iniisip ko lang ang kapakanan ninyo. Giit ni Isla. Isipin mo na lang, Datu. Ang isang pusong basag ay hindi mo alam kung kailan bibigay. Ang mga salita ni Isla ay parang mga binhi ng lason. Itinanim sa isang isipang puno na ng pag-aalala at takot. Sinubukan ni Datu na iwaksi ang mga ito. Ngunit ang mga iyon
ay nagsimula ng mag-ugat. Nang gabing iyon, nagkaroon ng mataas na lagnat si Kidlatan. Ito ang unang pagkakataon na nagkasakit ang isa sa mga bata mula nang dumating si Hanan. Si Hanan ay hindi umalis sa tabi ng bata. Nilalagyan niya ito ng basang bimpo sa noo, pinapainom ng gamot at kinakantahan ng oyayi. Si Datu ay nakatayo sa may pintuan. Pinapanood ang dedikasyon ni Hanan. Sinusubukang labanan ang mga lason na ibinulong ni Isla. Dahil sa taas ng lagnat, si Kidlatan ay naging iritable at hindi mapakali. Sa isang punto, sinubukan nitong bumangon, umiiyak. Sa pag-aalala, niyakap ni Hanan ang bata nang mahigpit para pakalmahin ito. Sa pagod at puyat, sa gitna ng pag-aalala, isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Isang pangalang hindi niya dapat sinabi. Shh! Tahan na, Miguel. Huwag mo akong iwan. Miguel, ang pangalan ng isa sa mga nawala niyang anak. Iyon ay isang pagkakamali lang ng dila. Isang bulong na dala ng pagod. Ngunit narinig ito ni Datu. At sa isipan niyang nilason na ng pagdududa, ang bulong na yon ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Ang mga salita ni Isla ay bumalik sa kanya na parang isang sumpa. Paano kung malito siya at isipin na sila ang mga anak niya? Ang tiwala na minsan niyang naramdaman para kay Hanan ay biglang nabasag. Napalitan ito ng isang damdaming mas malakas, mas primitibo. Ang takot ng isang ama para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Nakahinga ng maluwag si Hanan nang magsimulang bumaba ang lagnat ni Kidlatan kinabukasan. Sa wakas, nakaidlip siya ng ilang oras sa tabi ng kama ng bata. Ang buong gabi ay parang isang malabong panaginip, puno ng takot at pag-aalala. Pagkagising niya, ang mundo ay tila payapa. Tahimik na natutulog si Kidlatan. Tumingin siya sa bintana. Sikat na ang araw. Ngunit ang kapayapaan ay isang ilusyon lamang. Nang bumaba siya sa kusina para magtimpla ng kape, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan ng bahay. Hindi ito ang payapang katahimikan na dulot ng pagkakasundo. Ito ay katahimikang nagbabanta. Natagpuan niya si Datu sa kanyang opisina at ang kanyang hitsura ay sapat na para magpalamig ng dugo. Nakaupo siya, hindi sa silya niya, kundi sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha ay matigas, walang emosyon, parang isang bato. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na plastic na may lamang mga vellum tablet. Ano po ito? Tanong ni Hanan, lumapit sa kanya. Hindi sumagot si Datu. Sa halip, pumasok si Isla, nagdadala ng isang baso ng gatas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagkabahala na perpektong gumanap na papel. Datu, kalma lang. Siguro nagkamali lang siya, sabi ni Isla. Tumingin si Datu kay Isla. Pagkatapos ay kay Hanan. Narinig ko ang sinabi mo kagabi, Hanan. Ang boses ni Datu ay mababa. Tila nagpipigil ng isang sigaw. Narinig ko ang pangalan ng anak mo. Bumaba ang tingin ni Hanan. Alam niyang nagkamali siya. Alam niyang lumabas sa bibig niya ang pangalan ni Miguel. Humihingi po ako ng tawad, Sir Datu. Pagod lang po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi yun ang problema, sagot ni Datu. Inihagis niya ang plastic sa mesa, nagkalat ang mga vellum tablet. Ito ang problema. Napatingin si Hanan sa mga tablet. Bitamina po yan. Para sa mga bata. Pinakukuha ko sa parmasya. Tama. Mabilis na sabi ni Isla. Pero tingnan mo ang label, Hanan. Vellum Forte. Para sa mga bata na may kakulangan sa bitamina. Ang Vellum Light ang dapat para sa mga walang sakit. Ang Vellum Forte ay may mataas na dosage. Kapag napainom mo ito sa isang batang may lagnat at sa mataas na dosage, maaari itong magpalala ng lagnat o mas masahol pa. Nanghina ang tuhod ni Hanan. Hindi ko kailanman sinasadya.
Hindi mo sinasadya? Muling sigaw ni Datu. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pero nahanap namin ito sa silid mo, Hanan. At hindi ito ang tamang gamot. Pagkatapos mong tawagin ang anak ko sa pangalan ng patay mong anak, bigla mong bibigyan ang anak ko ng maling gamot? Bigla pumasok si Alpas sa opisina. Ang muka ay nalilito at nababahala. Papa, anong nangyayari? Hindi pinansin ni Datu ang anak. Ang laso na ipinain ni Aisla ay ganap ng kumalat sa kanyang isip. Ang takot na mawala ang kanyang mga anak na nangingibabaw sa lahat ay nag-udyok sa kanya sa isang mabilis at brutal na pagpapasya. Umalis ka, Hanan. Utos ni Datu. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Ngayon na. Datu, pakinggan mo ako. Puno ng pagmamakaawa ang boses ni Hanan. Alam kong nag-aalala ka, pero hindi ko sinasadya ang mga bata. Alam mo ang pinagdaanan ko. Alam mo kung gaano ko sila kamahal. Mahal? Gumisi si Datu, isang ngising puno ng sakit at pangungutya. Alam ko ang pinagdaanan mo, at iyon ang kinakatakutan ko. Ikaw ang nagmamaneho ng mamatay sila. Ikaw ang nagdala ng kamatayan sa iyong pamilya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa akin. Hindi ko hahayaang ipalit mo ang mga anak ko sa mga nawala sa iyo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang pag-amin sa kanyang pinakamalaking pagkakamali ay ginamit laban sa kanya. Ang tulay ng pag-unawa ay gumuho at naiwan siyang nag-iisa sa kabilang pampang ng kanyang kalungkutan. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ni Aisla, ang tingin ng isang nanalo. Naramdaman niya ang titig ni Alpas na ngayon ay tahimik na lumuluha. Hindi na nagtangkang magpaliwanag si Hanan. Walang kwenta. Handa na siyang magtiwala kay Datu. Ngunit pinili ni Datu na maniwala sa kanyang takot. Tumayo siya ng tuwid. Tinitigan niya si Datu ng direkta sa mata. Kung yan po ang desisyon ninyo, Sir Datu, sana hindi kayo magkamali. Pumasok siya sa kanyang silid. Kinuha ang kanyang mga gamit sa loob lamang ng 5 minuto. Hindi siya umiyak. Wala ng luha. Ang kanyang puso ay nabasag na ng tuluyan. Nang lumabas siya, naroon na ang sasakyan. Handa nang umalis. Ngunit bago siya sumakay, nakita niya ang 4 na bata na nakatayo sa hagdanan. Lahat sila ay umiiyak at ang sigaw ni Dagsa ay hindi na sigaw ng galit, kundi sigaw ng sakit. Yayahanan, wag po kayong umalis. Papa, wag mo siyang paalisin. Sigaw ni Pana, ngunit nanatiling matigas si Datu. Umakyat na kayo. Sigaw niya sa mga bata. Lumingon si Hanan. Ang kanyang puso ay nagdurugo. Ibinigay niya sa mga bata ang huling ngiti. Isang ngangiting nagtatago ng napakalaking kalungkutan. Magpakabait kayo mga anak, bulong niya, bagamat alam niyang hindi nila maririnig. Sumakay siya sa sasakyan. Umulan ng malakas na para bang nakikiramay ang kalangitan sa sakit na kanyang nararamdaman. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa likuran. Sa bintana ng silid-tulugan ng mga bata, nakita niya ang 4 na maliit na mukha. Nakadikit sa salamin, pinapanood ang kanyang pag-alis. Sila ay maliliit na multo ng kanyang nakaraan at ngayon, sila rin ay naging bahagi ng kanyang kalungkutan. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Datu sa pintuan, mag-isa. Sa ilalim ng ulan, hinahayaan ng kanyang takot na manalo. Ang kanyang pamilya ay hindi kailanman naging ganito kasira. Kung ang Hacienda Kanlungan ay naging magulo noong wala si Hanan, ngayon ay naging isa itong libingan. Isang libingan ng buhay na katahimikan. Ang pag-alis ni Hanan ay parang pag-alis ng kaluluwa ng bahay. Ang mga araw na sumunod ay parang isang mabagal na pagpapahirap. Walang sigawan, walang takbuhan, walang nagbabasag ng gamit. Sa halip, mayroong 4 na bata na gumising ng maaga,
nagbihis ng walang utos, at umupo sa hapagkainan na walang imik. Ang mga plato nila ay nananatiling puno. Ang pagkain ay hindi ginagalaw. Kapag kinausap sila ni Datu, hindi sila sumasagot. Kahit isang salita. Tinitingnan lang nila siya. Ang kanilang mga mata ay walang laman. Si Isla, na ngayon ay nagpapanggap na ang tagapagligtas, ay nagtatangkang pasayahin sila. Sige na mga anak, kumain kayo. Gusto niyo bang maglaro pagkatapos? Wala. Para siyang nakikipag-usap sa mga estatwa. Ito ang kanilang rebellion. Isang rebellion na hindi gumagamit ng dahas, kundi ng kawalan. Ang kawalan ng kanilang presensya, ang kawalan ng kanilang pagmamahal. Sa loob ng 3 araw, nanatili silang nakakulong sa kanilang silid. Hindi sila lumalabas kahit para maglaro. Narinig ni Datu si Manang Belen na humihikbi sa kusina. Nag-aalala na baka magkasakit ang mga bata sa gutom. Sa ika-4 na araw, hindi na nakapagpigil si Datu. Ang konsensya niya ay nagwawala. Ang imahe ng pag-alis ni Hanan, ang kanyang mga salita, ang mga mata ng kanyang mga anak. Lahat ng ito ay bumubulabog sa kanya. Umakyat siya sa silid ng mga bata. Kumatok siya. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Walang sagot. Alpas? Pana? Dagsa? Kidlatan? Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakakandado. Napahawak si Datu sa kanyang sentido. Ang takot na naramdaman niya noong pinaalis niya si Hanan ay bumalik. Pero ngayon, iba ang dahilan. Natatakot siya na tuluyan na niyang nawala ang kanyang mga anak. Babalik na sana siya para kunin ang duplicate key nang may marinig siyang kaluskos sa ilalim ng pinto. Isang pirasong papel ang dahan-dahang dumudulas palabas. Yumuko si Datu at pinulot ito. Isa itong drawing ni Pana. Hindi ito mga halimaw. Isa itong drawing ng isang babae. Si Isla na may hawak na screwdriver malapit sa fire truck ni Dagsa. Sa tabi nito, may isa pang drawing. Si Isla na nagpapalit ng mga tableta sa isang bote ng gamot. Sa ilalim ng mga drawing, sa sulat kamay ni Alpas, nakasulat ang 3 salita. Hindi si Yaya. Bumilis ang tibok ng puso ni Datu. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Mabilis na lumabas ang isa pang bagay mula sa ilalim ng pinto. Isang cellphone. Ito ay ang lumang cellphone na ibinigay niya kay Alpas para sa emergency. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Datu. Nakabukas ito sa gallery. May isang video na nakahanda. Pinindot niya ang play. Ang video ay malabo at magalaw. Halatang kuha mula sa isang tagong lugar marahil sa ilalim ng mesa sa playroom. Sa video, kitang-kita si Isla na pumasok sa silid. Tumingin siya sa paligid para masigurong walang tao. Pagkatapos, kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bag, ang screwdriver, at binali ang gulong ng laruan ni Dagsa. Tumigil ang paghinga ni Datu. Isang pangalawang video. Sa silid ni Hanan, si Isla nagbubukas ng bag ni Hanan. Nagpapalit ng mga banig ng tableta sa loob ng isang kahon ng gamot. Binitawan ni Datu ang cellphone. Lahat. Lahat ng sinabi ni Isla. Lahat ng hinala. Lahat ng akusasyon. Lahat ng takot na itinanim nito sa kanyang isip. Lahat iyon ay isang kasinungalingan. Pinaniwalaan niya ang babaeng sumira sa tiwala ng kanyang mga anak. Pinaalis niya ang tanging babaeng nagmahal sa kanila ng buo. Ang tanging babaeng nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Ang galit na naramdaman niya ay hindi para kay Hanan, hindi para sa mga bata. Ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang kahinaan, para sa kanyang pagkabulag, at para kay Isla. Isang nag-aalab na galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi niya mapipigilan. Isla! Ang sigaw ni Datu ay yumanig sa buong hasyenda kanlungan. Ito ay hindi sigaw ng isang takot na ama. Ito ay sigaw ng isang liyong nagising
Handa nang puksain ang ahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Hindi na siya nagabalang kumatok muli sa pinto ng mga bata. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Hahanapin niya si Isla. Hahanapin niya ang katotohanan. At pagkatapos, gagawin niya ang lahat para maibalik ang babaeng kanyang sinaktan. Natagpuan ni Datu si Isla sa study room ng yumaong asawa, tahimik na nag-aayos ng mga libro. Ang kalmado niyang postura ay agad na nagpahiwatig kay Datu kung gaano kalaki ang kanyang kasinungalingan. Sa tingin ni Isla, siya na ang nagwagi. Isla, ang boses ni Datu ay mababa, halos bulong, ngunit puno ng panganib. Lumingon si Isla. Ang ngiti ay matamis. Datu, kailangan mo ba ako? Nag-aalala ako sa mga bata. Napakatahimik nila. Alam ko kung bakit tahimik sila, sabi ni Datu. Itinaas niya ang cellphone ni Alpas. Ang screen ay nakaharap kay Isla. Ang video ng paninira ay nagpe-play. Alam ko rin kung bakit umalis si Hanan. Ang mga mata ni Ayla ay nanlaki. Ang kulay ng kanyang mukha ay naglaho. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang depensa ay kasing lason pa rin. Datu, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwedeng edited yan. Pwedeng frame up yan ng mga bata. Nakita mo kung gaano sila kasama. Huwag mong sisihin ang mga bata. Sigaw ni Datu. Tumama ang kanyang kamao sa mesa. Sila ang nagligtas sa akin sa kasinungalingan mo. Sila ang nagbigay sa akin ng katotohanan na hindi ko makita dahil sa takot na ipinasok mo sa utak ko. Inilabas ni Datu ang mga banig ng maling gamot na nakuha niya kanina at inihagis sa sahig. Ang mga velum forte na ito ay nahanap sa silid mo kanina. Ang maling gamot. Ikaw ang nagpalit. Ang lahat, ang laruan, ang sakit, ang pagsisikap na ipakitang hindi siya matino. Lahat iyon ay plano mo. Gumuho ang fasad ni Isla. Ang luha ay nagsimulang tumulo, ngunit ito ay luha ng pagkatalo, hindi ng pagsisisi. Oo, ako. Humagulhol si Isla. Pero para sa'yo ba yun, Datu? Para sa pamilya mo. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka pwedeng mahalin ng isang babaeng basag. Sira siya. Ang mga anak niya ay patay na. Ako ang narito. Ako ang nagmamahal sa'yo. Ako ang laging nandyan para sa'yo. Kailangan kong patunayan sa'yo na ang Hanan na iyan ay isang panganib. Hindi mo mahal ang pamilya ko, Isla. Maring sabi ni Datu. Minamahal mo ang imahe ng pamilya ko. Minamahal mo ang posisyon. Minamahal mo ang ideya na maaari mo siyang palitan. Pero walang sino man ang makakapuno ng puwang na iniwan niya. At lalong hindi ikaw. Umalis ka sa Hacienda Kanlungan, Isla. Huwag ka nang magpakita pa sa akin o sa mga anak ko. Kung hindi, ipapatawag ko ang pulis at sasabihin ko sa kanila ang lahat ng paninira mo. Napayo ko si Isla. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Alam niyang tapos na siya. Tumakbo siya palabas ng silid. Ang kanyang mga hikbi ay lalong lumakas habang papalayo. Nang makatiyak si Datu na wala na si Isla, hindi siya nag-aksaya ng sandali. Kinuha niya ang susi ng kotse. Kailangan niyang hanapin si Hanan. Nagmamaneho siya sa gitna ng malakas na ulan. Ang isip ay puno ng pagsisisi. Sa wakas, natagpuan niya si Hanan sa isang waiting shed sa gilid ng highway. Nakaupo si Hanan sa isang bangko, nakatingin lang sa kawalan. Wala siyang dalang bagay maliban sa maliit niyang handbag. Lumabas si Datu sa kotse. Basang-basa siya ng ulan, hindi alintana ang lamig. Lumapit siya kay Hanan. Hanan, mahinang sabi niya. Tumalikod si Hanan, ngunit hindi siya tumayo. Umalis na po kayo, Sir Datu. Tapos na po ang kontrata ko. Hindi ako aalis, sabi ni Datu. Lumuhod siya sa harap ni Hanan, sa basang simento.
Hindi ito kilos ng isang milyonaryo. Ito ay kilos ng isang lalaking desperado. Alam ko na ang totoo, Hanan. Alam ko ang ginawa ni Aisla. Naniwala ako sa kanya at nagpatawad ako dahil sa aking kahinaan. Alam ko na kung bakit siya namatay. Ang asawa ko, nag-away kami. Noong umalis siya, galit na galit siya sa akin. Sa tingin ko, ang stress at ang galit ang nag-trigger sa kanyang sakit sa puso. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Ang pag-amin ay lumabas na parang isang matinding pag-iyak na nagpabasa sa kanyang mukha hindi lang ng ulan, kundi pati na rin ng luha. Hinanap ko ang paraan para mapanatiling buhay ang memorya niya, Hanan. Pero ang ginawa ko ay sinira ko ang kaligayahan ng mga anak ko at sinaktan ko ang isang taong kasing basag ko pala. Inangat ni Hanan ang kanyang tingin. Ang mga mata niya ay walang galit, tanging ang malalim na kalungkutan. Sino ang nagmamaneho noong nangyari ang aksidente sa mga anak mo? Tanong ni Datu. Sa wakas ay naglakas loob na magtanong. Ako, sagot ni Hanan. Ako ang nagmamaneho at kasama ko rin ang asawa ko. Patay na rin siya. 1 taon akong nagdamdam. Naghahanap ako ng parusa. Pero nang makita ko ang mga anak mo, alam kong ang parusa ko ay ang mahalin sila at ituro sa kanila kung paano mabuhay pagkatapos ng pagkawala. Nanginginig na inabot ni Hanan ang kamay niya, ngunit hindi para hawakan. Para punasan ng ulan sa mukha ni Datu. Ako ang nagbigay ng lakas sa inyo, Hanan, sabi ni Datu. Pero ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Pakiusap, huwag mong ipagkait sa amin ang pagkakataong bumuo muli. Tiningnan ni Hanan ang lalaking nasa harap niya. Ang basang bilyonaryo na naglalabas ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng ulan. Nakita niya ang sinag ng katapatan. Nakita niya ang isang puso na nagdurugo. Katulad ng sa kanya. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan, itinukod niya ang kamay sa likod. Umaasang makatayo. Alam niya na kailangan niyang umuwi. Ang mga bata ay naghihintay. Ngunit ang tanong ay, aalalahanin pa ba niya ang sakit na dulot ni Datu? O tatanggapin niya ang bagong pag-asa na hatid ng kanyang pag-amin? Lumipas ang ilang buwan. Ang pag-uwi ni Hanan sa Hacienda Kanlungan ay hindi naging madali. Hindi kaagad nagtiwala si Hanan kay Datu. Ang lamat ng pagdududa ay naroon pa rin. Ngunit ang muling pagkikita nila ng 4 na bata ay isang eksenang puno ng luha at yakap. Ito ang hudyat ng simula ng tunay na pagpapagaling. Ang mga bata ang naging pinakamalaking tulay sa pagitan ni Datu at Hanan. Araw-araw, nakita ni Hanan ang pagsisikap ni Datu. Hindi na siya isang amo o isang malamig na bilyonaryo. Siya ay isang amang nag-aaral kung paano maging tao muli. Tinuruan siya ni Hanan na makinig, hindi lang sa kanyang mga anak, kundi pati na rin sa katahimikan na sinasabi ng mga ito. Si Alpas ay hindi na nagtatago. Si Dagsa ay natutong magpinta ng kanyang emosyon. Si Kidlatan ay hindi na tumatakbo, kundi gumugugol ng oras sa pagbabasa ng mga kwento kasama si Hanan. At si Pana ay naging tapat sa kanyang mga damdamin. Madalas na niyayakap si Datu. Ang Hacienda Kanlungan ay hindi na lugar ng kalungkutan. Ngayon, isa na itong bahay, isang tahanan, isang araw. Dinala ni Datu si Hanan sa isang tahimik na lugar sa bakuran. Ito ang pribadong libingan ng kanyang asawa. Nakita ni Hanan ang isang bagong lapida. Hindi katabi ng lapida ng kanyang asawa, ngunit malapit sa gilid ng bakuran, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Para sa 4 na anghel mo, mahinang sabi ni Datu. Alam ko na hindi mo sila mapapalitan, pero gusto kong malaman mo na may lugar sila rito. May lugar ang sakit mo. May lugar ang iyong pag-ibig. Ang kilos na yon ni Datu ay ang huling piraso na kailangan ni Hanan.
Hindi niya hiniling na limutin ang nakaraan. Sa halip tinanggap niya ito. "Salamat, Datu," sabi ni Hanan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ngayon ko lang naramdaman na may kasama ako sa sakit ko." Sa loob ng mga sumunod na linggo, ang pag-ibig ay lumaki. Hindi mabilis at madali, kundi dahan-dahan at matatag. Ang pag-ibig na nagmumula sa dalawang kaluluwang dumaan sa apoy. Isang Biyernes ng hapon, inutusan ni Datu ang mga bata na ayusin ang hardin. Nagreklamo sila, pero sumunod pa rin. Habang naguhukay si Hanan, napansin niya ang isang maliit na kahon na nakabaon sa lupa, malapit sa isang puno ng nara. "Ano to?" tanong ni Hanan, habang pinupunasan niya ang putik. "Buksan mo, Yaya Hanan," sigaw ni Pana, na ngayon ay nasa likuran na niya, kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtataka, binuksan ni Hanan ang kahon. Sa loob, naroon ang isang singsing. Hindi ito sobrang enggrande, ngunit napakaganda, na may isang simpleng diamante na kumikinang sa sikat ng araw. Bago pa man siya makapagsalita, lumitaw si Datu, nakasuot ng barong Tagalog. Napakalaki ng ngiti niya. Lumuhod si Datu sa harapan niya. Hindi alintana ang putik sa kanyang pantalon. "Hanan Soliman," simula ni Datu. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at luha. "Tayo ay mga basag na tao. Binasag tayo ng nakaraan. Binasag tayo ng pagkawala. Pero sa tulong mo, nahanap ko ang isang katotohanan. Ang mga pirasong yon ay may lakas pa rin. At kapag pinagsama-sama, pwede silang maging mas maganda at mas matatag kaysa sa dati." Kinuha niya ang kamay ni Hanan. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag. "Hindi ko hinahanap na palitan mo ang isang tao. Hindi ko rin hinahanap na kalimutan mo ang sakit mo. Ang hinihiling ko lang ay hayaan mo akong makasama ka. Hayaan mo akong mahalin ang bawat basag at bawat lamat mo. Hayaan mo akong tulungan kang maging mas buo." "Hanan, pwede ba nating buuin ang ating kinabukasan? Nang magkasama, magpapakasal ka ba sa akin?" Ang apat na bata ay biglang sumigaw. "Sige na, Yaya Hanan." "Oo." Natawa si Hanan. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang dumaloy. Tiningnan niya ang apat na mukha na puno ng pag-asa. Tiningnan niya si Datu, ang lalaking naglakas loob na mahalin ang kanyang sugat. "Oo, Datu," sabi niya. "Opo, makikipagsama po ako sa inyo." Ang kasal ay simple, tahimik at puno ng pag-ibig. Hindi lang ito pagsasama ng dalawang tao, kundi pagsasama ng 6 na pusong basag na natutong maghilom ng magkakasama. Sa pagtatapos ng kwento, ang Hacienda Kanlungan ay naging isang testamento. Ang mga bahay ay hindi nagiging tahanan dahil sa mga pader, kundi dahil sa mga pusong pumipili na manatili at magmahal sa kabila ng lahat ng lamat at kirot. Hindi na sila naghahanap ng kapalit para sa mga nawala. Natagpuan nila ang isang bagong pag-ibig, isang obrang nabuo mula sa mga pinakapiling piraso ng kanilang buhay. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hanan Soliman at Datu Siklab Rocaverde. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi tungkol sa pagtanggap ng mga lamat ng isang tao at ang pagpili na pagalingin at mahalin ang mga lamat na yon. Ang mga pusong basag ay hindi kailanman magiging perpekto, ngunit sa gitna ng mga lamat na yon, mayroong isang uri ng kagandahan at lakas na mas malaki pa kaysa sa isang pusong hindi pa nasasaktan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinaka-nakapukaw sa inyong damdamin? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button.
i-share at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa mga bago at mas kapanapanabik na kwento ng pag-ibig at buhay. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.